Handaan ng Department of Justice ang posibleng paghiling ng Amerika na extradite doon si Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang iba niyang mga kaso. Giit naman ng DOJ, walang halong politika ang paggulong ng mga kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas. Lagi namang ganon. Bukang bibig nila yan. Ha? Bukang bibig nila na politika, pinupolitika nyo kami. Alam nyo, yan na lang yung kanilang kayang ipanangga. Ang alin? Politika. Politika yan. Diba? Grabe. Sige. Balita natin ni Salima Refran. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. You have the right to remain. Tiniyak ng Justice Secretary na walang halong politika ang pagpapaharap sa kanya sa justice system ng Pilipinas. Ang aking maging instructions sa prosecution, prepare Pakinggan nyo po itong maigi, ha? all the evidence so we can ask for continuous trial para matapos kagad yung kaso na kailangan litisin. And we would like the Supreme Court, pag nangyari yan, na huwag pumayag na magkaroon ng dilatory tactics. Pagkatapos pa raw ng mga kaso niya dito, sakalang tatalakayin ang posibleng paghingi sa kanya ng Amerika. Ayan mga kababayan Sumaliwanag naman ha? Dialogue ni Fiona, politicizing. Di ba? Mga kababayan maliwanag tatapusin muna yung mga kaso ni Kibuloy dito bago pumasok ang Amerika. Alam naman natin hindi rin naman kaila sa inyo na itong si Kibuloy ay meron ding kaso. Leslie Hermosa, saan sa Amerika? Na parehas din ng kasong kinakaharap niya dito sa Pilipinas, mga kababayan. So tuloy natin. Expect the US to file an extradition. Expect nyo daw na magpa-file ng extradition itong Amerika. Siyempre. Bakit? Kailangan panagutan ni Kibuloy yung nagawa niyang kasalanan doon sa Amerika. At hindi po pwedeng takasan din ni Kibuloy yung mga nagawa niya dito sa Pilipinas. Diba? Kung hindi niya matatakasan yung kanyang mga pinaggagawang katarantaduhan sa Amerika, ay mas lalong-lalo dito sa Pilipinas. Request very soon, since he's already in custody. So, and remember, we have a treaty with the US. And yan na nga ba sinasabi ko, tandaan ninyo, meron tayong treaty. At yan ay gumaganang batas, mga kababayan. Hindi ho yan hangin lang sa ating saligang batas. Kundi yan ay gumagana. Nasa batas po, yan treaty na yan, sige tuloy. Pakinggan nyo maigi, we have a treaty with the US, and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. We have to study it properly so that we know what to do. Naharap sa sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy. Ayan po. Sabagay, paulit-ulit na lang ito Itong mga kaso ni Kibuloy sa Amerika, yan sexual trafficking of minors. Mahilig talaga. Mahilig talaga siya bata si Kibuloy. Sabi nga sa amin doon sa Pangasinan, agaylatan maiyo-iyot. Diba mga kabo, sino mga taga Pangasinan? Okay, grabe. Grabe ay masikunay. Maiyo-iyot. Diba? Sabi doon sa mga sa Pangasinan ganyan Diba? Gaylatan. Gaylatan masikunay. Maiyo-iyot. Bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Habang may mga kaso na siyang qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse. May freeze orders na rin ang Pilipinas at Amerika tuwan-tuwa kayo. Sige, eto na. sa mga bank account, properties at iba pang ari-arian ni Kibuloy. Tandaan nyo ang kaso sa Amerika at kaso rito, halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Hindi naman yan pare-pareho. Iba-ibang buhay niyan,
Pero isang reklamo nila, Iba-ibang buhay, marami hong, ano yan, maraming buhay. Oo ha, o, magtagalog na tayo. Sabi ni Aichang, nagagal. Ikaw, Ning, ha, kung ano sinasabi mo, ha. Oh, bless you, pamatigan, ano. Oo. Shout out po sa inyong lahat. Oh, Tito Waldo, ano. Oh, di ba? Hindi lang ho yan, marami hong biktima si Kibuloy. Oo. Sabi nga sabi sa Tagalog, mga kababayan, mauubos na ang pera nyo. Pero ang libog ni Kibuloy, hindi pa. Oo. Ha? Ubos na ang pera nyo. Pero ang libog ni Kibuloy ay hindi mauubos. Oo. Nakaangkla ang mga kaso sa Pilipinas sa reklamo ni alias Amanda, ang menor de edad noon na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City. Ayan na nga mga kababayan, kaya nga yan ay nagkaroon ng kaso sa Pasig dahil itong si Amanda, nung ito ay minor de edad, dinala doon sa Davao, ayon ang nangyari. Oo, kinana ni Kibuloy. Diba mga kababayan? Grabe no, minor de edad pa lang nun. Oo, batang-bata, sariwang-sariwa, fresh na fresh. Opo, ha? Ayun, tinamaan ng lintik. Oo, iniyuti. Diba? Walang ya talaga, no? Oo. Ganda pa naman ni Amanda. Oh, sige tuloy. Na pinagsamantalahan umano ni Kibuloy. Masaya man sa kanyang pagkakaaresto, patuloy umano siyang hinaharas online ayon sa kanyang... Ayan na nga mga kababayan. Itong mga walang yang mga alagad na pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy, abay, biruin ninyo, biktima na nga si Amanda, abay, winawalang yapa nila. Diba? Oo, anong boy tigas? Matigas talaga yan, si Kibuloy. Oo, ewan ko na lang kung anong mga gamot ang pinag-iinom niyan. O dapat siguro malaman natin yan. Sa totoo lang, alam nyo mga kababayan, si Kibuloy, oo, abay gawin yung model yan. Model ng ano, pampatigas, sigurado mabili yan. Oo, mabili yan. Oo, gawin yung model yan si Kibuloy. Pag ginawa yung model yan, ay nako, sinabi ko sa inyo. Oo, ha? Sold out lagi yan. Bakit? Ay kita nyo naman, no? 70 plus na, oh. Bumabaon pa rin mga kababayan, eh. 'Di ba? Bumabaon pa rin. Oo. 'Di ba? Kumikislot na pa rin, eh. Kislot ng kislot si Kibuloy, eh. Oh. Eh, yung iba nga dyan, 40 pa lang, ha? Oh, aminin nyo na kung sino sa inyo. 40 pa lang, nako. Oo, hindi na makatagal. Ano? Hirap na, no? Hirap ng ano, makadalawa. Eh baka nga pati isa, no? Baka nga pati isa. Ha? Di ba, no? Oo, robot yan, robot. Ha? Grabe kayo talaga. O, sige, tuloy. Abogado, dagdag nito, mailap man, tila nakakahabol na ang hustisya. Naghahanda na raw sila sa Nakakahabol na ho. Di ba? Sakit sa balakang. Ay, naku, Tito Waldo. Si Kibuloy, nagbabasketball yan. Di ba, no? Gawin ninyo, mag-exercise din kayo. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing tanghali, tuwing gabi. Si Kibuloy siguro nagti 3 times a day pa to. Di ba? Oo. Isa sa umaga. Oo. Isa sa tanghali. Oo. At syempre bago matulog yan. Di ba? Oh, isa dami ba namang nakapila? Oo. Oh, sino ba naman ang magsasawa sa iba't ibang putahe? Di ba? Oh, hindi magsasawa si Kibuloy. Oo, mga mata niyan pag tumingin yan. Ha? Hindi pa kayo. Oo. Yung mata niyan mga kababayan, abay, tingin niya sa inyo pag tinitigan kayo, nakahubad na kakagad kayo eh. Di ba? Ganyan ang mga tinginan ng mga manyakis. Hindi pa kayo, ha? Ha? Hindi pa kayo nakahubad sa paningin niya, nakahubad na kayo. Oo. Get tuloy.
sa pagharap kay Kibuloy at iba pang kapwa-akusado sa korte. Pinag-aaralang ilagay siya sa Witness Protection Program ng Justice Department. Sa Amerika, kinatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC ang pagkakaaresto kay Kibuloy. Ayan, mga kababayan. Kahit sa Amerika, marami ring biktima. Daming biktima talaga ni Kibuloy. Ano? Diba? Ginawang buffet. Ang aleng, Kipay, Benjamin Bernardo. Kaya kayo na pagkakamalang naiinggit lang kay Kibuloy no? Diba? Naiinggit ba kay Kibuloy? Ako, hindi ako naiinggit sa ganyan Diba? Ewan ko. Siguro, dahil na rin siguro, ito si Kibuloy may topak siguro sa ulo. Di ba mga kababayan? Yan ba not guilty? Sabi nila, not guilty daw. At iba pang akusado. Pero paano Kibuloy ng KOJC? Sa Amerika, kinatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC ang pagkakaaresto kay Kibuloy at iba pang akusado. Pero panawagan nila. Kami po ay nananawagan, umaapila po kami sa inyo na magpadala po kayo ng tulong. I-rescue po sana ng ating mga PNP, yung mga nandoon pa sa loob ng quarters ni Kibuloy, lalong-lalo na yung mga minors po. Kita nyo? Mga kababayan nanawagan na ho. Kasi etong sila Arlen Stone, mga kababayan, biktima rin itong mga ito. Apo. Sabi ko nga sa inyo, kung ang nagrereklamo, isa lang pagdudahan ninyo. 'Di ba? Kung humigit na sa dalawa yan, abay mag-isip na kayo. At kung humigit pa, ulit, sa isang kamay ninyo, yung bilang, abay, loko-loko na kayo kapag hindi pa kayo naniwala. 'Di ba? Sali sa banga. Bakit di yan tinatamaan? Kaya nga Paano naman tatamaan kung ang mga binabanatan at ini-iuti niya ay yung mga walang karanasan? Di ba? BMB Glenda, no? Paano naman magkaka-STD? Shali. Ang mga binabanatan mga wala pang karanasan. Fresh na fresh. Buena mano lagi Di ba? Siya yung buena mano lagi. Wala talaga. Hindi talaga tatamaan na sakit yan. Sarap. Di ba? Sabi ni Myla Guhit, hindi po normal ang pag-iisip niyan. Judah Discovery, sabi ni General Torre, sana may puntaan. Kaya nga Ayun na nga, di ba? Meron na nga Merliguana di ba? Maring Mio, meron na, Annalisa Escoto. Puro virgin, RTC fanatics. Sana oil talaga. Sana oil. Sarap. Sabi siguro ni Kibuloy, mainggit kayo sa akin. Sabi ni Kibuloy, mainggit kayo sa akin. At least mamamatay ako. Mahaba listahan ko. Grabe, Grabe si Kibuloy. Ito na nga. Pati ang ating mga kapatid. Huwag niyo mamasamain ito, sa mga kapatid nating iglesia. Bibigyan ko lang ng reaksyon nito. Ang mga kapatid natin ng iglesia ay nagbigay na rin pala ito ng kanilang binoljak din pala nila itong si Kibuloy, mga kababayan. Pasok. Paano ko pwede debatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan. Di ba? Yung mga supporter ni Kibuloy, ito na nga. Pag-aaring kaluluwa yan ni Kibuloy, kaya wag na kayo magtaka, single ako, kaya pinag-aagawan ako, sabi ni Kibuloy. Talaga ba? Di ba? Cecil Bernacer, Maria Maldita. Ulitin natin Kibuloy. Paano ko pwede debatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Si Kibuloy may-ari ng kaluluwa ninyo. Payag ba kayo? Payag kayo? Sino ang hindi papayag? Press 1. Ako, magpe-press na ako. Nag-press na ako ng 1. Nag-press na ako ng 1,
Oo, one tayo, one. Oo. Oh, di ba? Oh, kaya lang hindi maano, hindi ma-share. Di ba mga kababayan? Oh, no, ayaw nila, ayaw nila. Ikaw ba yan? Oo, may-ari ng kaluluwa ko. Oo nga. Siya nga raw may-ari ng kaluluwa nyo. Oh, eh syempre, eto mga kababayan, kung laging sinasabi ni Kibuloy na siyang may-ari ng kaluluwa nyo, syempre, ang pangunawa ng mga taga-QOGC, pag-aari ni Kibuloy ang kaluluwa nyo. Nila, di ba? Pag-aari ni Kibuloy ang kaluluwa. Kaya po huwag kayong magtataka o baka mamaya sinasabi nyo, bakit kaya lagi sinasabi ni Mike Cervera, pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy itong mga sumusuporta kay Kibuloy. Itong mga vlogger na pinagtatanggol ito, abay naniwala na rin yung mga yan na pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy ang mga yan. Yung kaluluwa ni Banat Bay at ng mga amuyong niya, pag-aaring kaluluwa yan ni Kibuloy. Oh, baka siya din may-ari ng Trish. Ewan ko dyan. Di ba mga kababayan? Oh, pag-aaring kaluluwa yan ni Kibuloy. Kaya kapag kayo napanood nyo, naka-live si Banat Bay, ikaw pala'y pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Diba, mga kababayan? Ayan maliwanag Lahat ng mga naniniwala dyan kay Kibuloy, pag-aaring kaluluwa niya yan. Diba? Ulit. Paano ko kayo didebatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon? Siya rin ang may-ari ng sanlibutan. Pero ang ending, nakulong. Tuloy. At saka, ang kaluluwa ni Sarah, kay Kibuloy din. Ang kaluluwa ni Sarah, kay Kibuloy din yan. Tignan ninyo. Diba? Ano sabi dyan? Sara Duterte, pinagtanggol si Kibuloy. Kita nyo? Kita nyo? Kaya ang kaluluwa ni Sarah, pag-aari ni Kibuloy yan. May awa sa sexual abuser at pugante. Pero sa mga nabiktima nito, siyempre, pagtatanggol ni Sarah yan. Kaya nga manimala kay sa mga kababayan, ang kaluluwa ni Pusit, kay Kibuloy yan. Kay Kibuloy. Di ba? Pag-aari na ni Kibuloy yan. Pasok. Sanlibutan ngayon. Ganyan kalapastangan si Mr. Ayan na, mga kababayan, ang ating mga kapatid sa iglesia. Babanatan na. Ano sabi? Mga kababayan. Panoorin nyo Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ganyan kalapastangan si Mr. Apollo Kibuloy. Kita nyo, lapastangan ka, Kibuloy. Di ba? Napakalapastangan naman talaga. Biruin mo, akuin niya na pag-aari ni Kibuloy ang mga kaluluwa ng mga tao. Hindi lang tayo mga Pilipino, kundi buong mundo. Lahat ng kaluluwa daw ng tao ay kanyang pag-aari. At ito na nga, sinagot nga ito ng mga kapatid natin sa iglesia. Mga kababayan. Our beloved, Boss Mike Cervera.